Sabi nga po nila, ang pinakamasaya tuwing Pasko ay ang mga bata dahil sila talaga ang madalas na nabibigyan po ng aginaldo o pamasko tuwing holiday season. At syempre, ang karaniwang inireregalo sa kanila ay mga laruan. Pero hindi po natin alam maari palang magdulot ng panganib sa mga bata ang mga laruan kung hindi po natin ito susuriing mabuti. Kaya naman ngayong Miyerkules dito sa Say ni Doc ay magbibigay po sa atin ng tips kung paano mamili ng ligtas na laruan. At makakasama po natin para dyan si Doc V. Diaz mula sa Department of Health. Doc V. Magandang umaga mga ka-RSP. Ako po si Doc V. Diaz mula sa Kagawaran ng Kalusugan. Ngayon ay alamin natin kung ano ang say ni Doc at ng mga eksperto pagdating sa iba't ibang usapang pangkalusugan. During the holiday season, marami sa atin ay go-to pangregalo sa mga anak, sa inaanak, sa pamangkin o sa mga bata ay mga laruan o toys. Kaya naman, mahalagang maging maingat tayo sa pagpili ng mga laruan na ibibigay upang makasiguro na safe ito para sa ating mga anak, para sa mga bata. Kaugnay niyan ay makakasama natin ngayon si Eileen Lucero, ang National Coordinator ng EcoWaste Coalition. Good morning, Ma'am Eileen. Welcome po dito sa Say ni Doc, Rise and Shine, Pilipinas. Magandang umaga, Doc, at sa lahat na nanonood ngayong Rise and Shine Pilipinas. Opo, Ma'am. Napakarami niyo pong dalang props dito. Siguradong matututo ang lahat. So, ano-ano po ba yung mga common injuries na nakukuha ng mga bata mula dito sa mga laruan? Ayan, ang natala ng EcoWaste Coalition, ang kadalasan pagka mayroong mga laruan, yan, yung mga choking hazard, yan. So, eto, Doc, naglagay ako rito ng mga ayan. So, ibig sabihin ng choking hazard is meron silang nalulunok, kasi may mga maliliit na parts, lalo na yung ina-assemble, di ba? Ano yan? Usong-uso yan, So, yung eye injury hazard, So, ito, yung mga laruan na mga maliliit, minsan sa mata na tumatama, So, yan yung sinasabi nating eye injury. Meron din naman na mga laceration, ibig sabihin, gawa doon sa mga maliliit, na nakakatusok, Marami tayong mga kutsi-kutsilyuhan na may binibigay. At syempre yung strangulation, Kasi marami yung gawa sa meron ako ditong lista, itsura, yan. So, yung strangulation hazard, kasi mahaba yung niya, pwedeng matali yung bata o kaya mapatid, yung ganun siya. So, aksidente, So, ito yung mga kadalasang nakikita natin, maliban pa dun sa yung may chemical hazard, So, marami kasi yung mga food-like. Halimbawa, ito ay food-like, Food-like toys. Siyempre, kung naglalaro ng... Sinusubo. Oo. Parang Yun pala, lulutuin may ko. lason. Yes, kasi meron siyang chemical hazard, So, yung mga exposure ng mga anak natin. Ano pong chemical yun, Ma'am Eileen? So, pagka ganito, made of plastic, so kadalasan may phthalates, Phthalates. Ano po yung epekto ng phthalates sa katawan? So, pagka kasi phthalates, yung nila, although ito ay accumulative naman siya, So, endocrine disrupting siya, So, yung mga reproductive organs natin, Pagka naman lead, ibig sabihin yung nababakbak na pintura, ay pwede rin na neurotoxic siya. So, yung sa utak naman ng tinatamaan, So, ito yung mga kadalasan na hindi, ang nakikita kasi ng mga nanay natin at ang mga ating ninang at ninong, ay ang ganda ng laruan, ay mura, ay enjoyable yan, Pero hindi nakikita yung hazard na kadalasan, yun yung nagiging sanhi ng aksidente. Ayan, napakalinaw mga kasama, ninong at ninang. Akala natin ang ganda-ganda ng manika.
yung pala ang daming chemicals at sabi nga ni ma'am, dahan-dahan yan, nag-accumulate. Hindi natin alam, nagkakaroon na siya ng simptomas ng neurologic at saka endocrine. Yung mga simptomas na neurologic at endocrine, yun yung mga nahihilo, nagsusuka, minsan po sa balat, na-allergy, yung mga autoimmune, na akala natin autoimmune. May mga skin diseases, yung pala nakukuha sa laruan. Napakalinaw na at napakaraming props na dala ni Ma'am Eileen. Nakita natin ang mga bawal. So, Ma'am Eileen, may tips po ba kayo o guidelines na maaring ibahagi sa ating mga ka-RSP pagdating sa kung papaano po ba tama itong mga pinakita kanina, hindi tama? Yes. So, ano naman po ngayon ang tamang pagpili ng laruan para sa mga bata? Yan. So sa ating mga taga-RSP, ang tama pong pagpili ng laruan ay una, tignan nyo kung ito ay rehistrado sa FDA. Ibig sabihin, merong maayos na etiketa o yung Saan po label, makikita no? yung etiketa? Dapat yan ay nandoon sa kanyang pakete, no? Sa Ibig pakete, sabihin, okay. maiintindihan mo, no? Ito ay hindi ito tama, no? Pakita nyo. Kasi yung mismong etiketa, hindi natin nababasa. Oo. No, hindi siya nababasa. So, dapat nababasa nyo. Babasa. No? At meron siyang FDA registration. No? Ang isa pang maganda na pwede natin gamitin ay dapat tignan natin, angkop ba sa edad ng mga bata yung bibigay natin regalo. No? Kung makikita nyo, lagi-lagi yung regalo may nakalagay na 3+, 4+. Oo, Yan yung meron edad. na. Oo. No? Yan po yung edad. No? So, ibig sabihin, kailangan akma yung edad dun sa gagamit. Mamaya bigyan mo ng laro-laruan, no, na kotsi-kotsihan ang isang bata na 2 taon, yung pala pang 4+ siya, no? Oo. So dapat tinitignan din mabuo yun, yung age appropriate, no? So dapat syempre walang tali na 12 pulgada, no? O kaya naman ay dapat walang mga maliliit na parts, no, yung button batteries. So ito yung mga dapat tignan ng ating mga kananayan at dapat walang amoy na chemical. Walang amoy na chemical. So, titignan po natin pag tayo bumili kung may FDA, Bureau of Food and Drugs, Yes. na nakalagay na siya ay approved ng FDA. So, ang ganda ng ating nakuha ngayon mula kay Ma'am Eileen. So, Ma'am Eileen, ano naman po ang mga toys na minumungkahi nyo na safe at mas magandang irigalo sa mga bata? Yan. So, syempre, para sa kalusugan at kaligtasan ng ating mga pagbibigyan ng regalo, no? So, gaya po na, syempre, kabaligtaran lang nun, no? So, dapat ay age appropriate, no? Piliin natin yung mga ligtas na mga laruan na walang maliliit na parte, no? Walang baterya na pwedeng masubo, no? At dapat ay hindi yun yung nagtataglay ng mga chemical na masasangsang, no? Halimbawa ay amoy pintura, so dapat hindi ito mga ito, no? May mga ilan din tayo mga kananayan ang nireregalo nila ay school supplies, no? Gamit pang eskwela, no? Dahil minsan hindi necessary na toys, no? Meron namang iba na nagreregalo ng damit o kaya naman ay pagkain, no? So, maraming mga choices na pwedeng piliin yung ating mga ninong at ninang, hindi lamang ay toys. Ayan. Mas maganda nga na magkaroon ng wish list yung ating mga ninong at ninang sa kanilang mga inaanak. Mamaya, hindi naman pala toys ang gusto. Gusto damit o kaya for school supplies. So, yan po yung tip sa atin ni Ma'am Eileen na age appropriate. Napakarami naming natutunan mula sa iyo. Ano po ang inyong mensahe o paalala para po sa ating mga ka-RSP? Ayan. So, ngayong kapanahunan ng Kapaskuhan, ang Ecowaste Coalition ay nagpapaalala sa ating mga taga-RSP na suriing mabuti yung inyong mga bibilhing laruan para sa mga mahal natin sa buhay, no? Maganda na gamitin natin yung ating karapatan bilang consumer, no, na magtanong at talagang usisain, no, yung ating mga laruan para sa ating mahal. Ayun.
kailangan maging mausisa ang mga ninong at ninang sa mga bibilhing regalo. So muli ay nakasama natin si Ma'am Eileen Lucero mula sa Eco Waste Coalition. Maraming salamat po sa pagbabahagi dito sa mga napakamakabuluhang impormasyon ngayong umaga. Ngayong holiday season, i-prioritize po natin ang safety. Siguraduhin nakakomply sa safety standards ang laruan na mapipili upang maging fun and injury-free ang mga bata ngayong Pasko. Ako pong muli si Doc V. Diaz, ang inyong kasangga sa kalusugan. Kita-kits po tayo mga ka-RSP!